Let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Buksan po natin ang ating Biblia sa ikalawang Korinto po, chapter 13, verse 5. 2 Corinthians chapter 5, chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? So today's sermon title is Test Yourselves. Kaya yung araw po natin na sermon ngayon, patungkol po ito sa ating sarili. Until we stand before God, we have to check our salvation. Hanggang sa tumayo pa tayo sa harapan ng Diyos, kailangan po nating suriin ang ating kaligtasan. The 2 Corinthians is the epistle for Corinthian church. Ay, yung aklat po ng ikalawang Korinto, patungkol po ito sa Corinthian Church. So, examine yourselves. These people are already in the church. Sabi dito, siyatatin nyo ang inyong sarili. Yung mga tao po na ito, nasa loob na po sila ng iglesia. They already share the salvation testimony. Kanila na pong ibinahagi yung kanilang patotoo They patungkol sa kaligtasan. already in the ministry. At nasa ministeryo na po sila. Maybe some of them are leaders in Corinthian church. Maaari yung iba po sa kanila, mga leader na po sa Corinthian Church. But Apostle Paul says, examine yourselves. Pero sinabi po ni Apostol Pablo, siyasatin nyo ang inyong sarili. Because they don't have the evidence as a born-again Christian. Bakit po? Kasi wala silang mga ebidensya bilang tunay na naligtas. Examine yourselves as to whether you are in the faith. This faith, we have to focus on this faith. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Ito po yung dapat natin pagtaunan ng pansin, yung pananampalataya. This faith, which is given by Holy Spirit. Yung pananampalataya po na ito po yung binigay ng banal na Espiritu. This faith is the faith based on the Bible. Yung pananampalataya na nakabase po sa Biblia. Oh, I believe it. But this is my own faith, not the faith given by God. Naniniwala ako, sumasampalataya ako. Pero ito yung pananampalataya na hindi nagmula sa Diyos. So for example, I believe this is the day, araw. Halimbawa, naniniwala ako na ito yung araw, But this is night. pero ito po ay gabi. Tama po ba? That's my own faith, not the right faith. Ay yung sarili kong pananampalataya o pangkakaunawa, hindi po yung tama. So, Corinthian church, so-called brethren, the brethren, they think they believe in the gospel and they believe they are already saved. Itong mga taga-Korinto, ito yung mga akala nila ligtas sila, sa paniniwala nila ay tunay silang naligtas, pero hindi po talaga sila ligtas. But when the Apostle Paul look at their faith, so many people, or some of them, are wrong. Pero nang tinignan po ni Apostol Pablo yung kanilang pananampalataya, marami po sa kanila yung mali. That's why he says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Your faith is the faith given by the Holy Spirit or not? Kaya nga sinabi po ni Apostol Pablo, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya, kaya nga i-check natin kung tama ba yung kanilang pananampalataya. Test yourselves. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? So when we really have the right faith and really get salvation, Holy Spirit dwells in us. God and Jesus Christ dwells in us. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Sa pamamagitan po nito, kung tunay po natin naunawaan, malalaman natin yung salita ng Diyos na nahan po sa atin. Unless indeed you are disqualified. It means even though you think you believe the gospel, you believe you are saved, you are disqualified. You are not saved and you go to hell. Malibang kayo nabigo sa pagsubok, ibig sabihin po nito, kahit pa naniniwala tayo, pero kung hindi tayo nabigo, tayo po ay diskwalipikado. So I really sincerely prayed, all of us need to check our salvation. Kaya pa naniniwala po ako na dapat lahat po tayo suriin at siyasatin po natin yung ating kaligtasan. It has been long time since I got salvation. I already stayed in the church for many years. Sobrang tagal na nung naligtas ako, matagal na ako nag-stay sa church. I have a ministry.
Meron na akong ministeryo You already heard my salvation testimony, at narinig nyo na yung aking patotoo. but that's not the guarantee of your salvation. Pero hindi po yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan. If we miss anything in order to any part of the salvation, it's not true salvation. Kung ating pong makakalimutan o hindi malalaman yung anumang mahimportanteng mahalaga sa kaligtasan, hindi po yun yung tunay na kaligtasan. Let's look at the Romans chapter 10, verse 10. Tignan po natin sa Roma, Kapitulo 10. Romans chapter 10, Roma chapter 10, verse 10. verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya naliligtas. So when we get salvation, we believe the gospel with the heart, in the spirit. Kaya nga kung tayo naligtas, naniniwala po tayo sa Ebanghelyo ng buong puso at may banal na spirito. Not the brain. Hindi po sa sarili nating pag-unawa. So, even though we understand, please distinguish, understand Kaya intindihin po or natin yung salitang to. know and believe. It's different. Kaya ito po yung magkaiba. Huh? Understanding, knowing are different from believing. Ito pong pagkakaunawa, pagkakaintindi, magkaiba po sa paniniwala at pananampalataya. So even though we know the gospel, Jesus forgave me, my past, present, the future sins, without any condition, we can just have a knowledge, not believing, which is given by God. Kahit alam po natin o naunawaan na natin yung kaligtasan, ito yung kaligtasan, pero hindi po natin ito pinaniniwalaan at sinasampalataya, hindi po yun yung kaligtasan. So if we don't have the faith with the heart, in the spirit, it's not the faith which is given by Holy Spirit. Kung wala po tayo ng pananampalataya na mula sa puso na nababalutan ng banal na spirito, hindi po yun to yung tunay na kaligtasan. It can be just a knowledge. Ito po ay maaari karunungan lamang. So, even though some people know the gospel, if they don't truly believe the gospel, they don't have any power to overcome the sinful nature. Kahit pa maraming tao yung nakakaalam ng kaligtasan, pero kung hindi nila ito tunay na sinasampalatayaan, hindi po sila maliligtas. They don't have the power to live according to the will of God. Wala po silang anumang kakayahan para ipamuhay yung salita po ng Diyos. They can try to live for God by their own desire, by their own resolution, but they cannot continue. Opo, kaya po nilang mamuhay bilang isang Kristiyano, pero hindi po sila makakapagpatuloy. Because they don't have the power of the Holy Spirit. Sapagkat wala po sila ng kapangyarihan ng banal na spirito. So let's look at the 1 Thessalonians chapter 1. Tingnan po natin, 1 Thessalonians, Kapitulo 1. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Chapter 1 po, verse 5. Verse 5. Verse 5 is very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paano nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatutunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Our gospel did not come to you in word only. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. So even though we understand and know the gospel, if we don't truly believe that by the help of Holy Spirit, it's just a knowledge. Kahit pa alam natin yung ebanghelyo, kung hindi po natin ito tunay na sinasampalatayaan, hindi po ay magiging karunungan lamang. That's why the Bible says, it's not real salvation is not just word only. Even though you share the salvation testimony and you repeat same salvation testimony again and again, Jesus redeemed all my sin, past, present, the futures. It cannot be salvation. Kahit pa kabisado na alam na natin yung ating sasabihin sa testimony, tinubos niya na yung kasalanan ko noon, ngayon at sa kinakaharap, kahit pa sabihin natin ito, hindi po ito yung garantisado na tayo ay ligtas. If Holy Spirit
help us to really believe in our heart and Holy Spirit dwells in us, we have the power of Holy Spirit. Kung ang banal na Espiritu po yung siyang tumulong sa atin at upang sampalatayaan ang salita ng Diyos, ito po yung makakapag-garantisado ng ating kaligtasan. That's why we can overcome our sinful nature. Kaya nga po mapagtatagumpayan natin yung ating mga kasalanan. And by the help of the power of Holy Spirit, we can live for God. Kaya nga sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya po nating mamuhay para sa Diyos. So, if I don't have that power, if I continue to commit a sin and cannot overcome our sinful nature, it means there is no Holy Spirit. Kaya kung wala po sa akin yung banal na Espiritu na yun, hindi ko po mapagtatagumpayan yung kasalanan. Gospel is just a knowledge. Yung ebanghelyo ay magiging karunungan So lamang. verse 5, our gospel did not come to you in word only, but also in power and in her Holy Spirit and in much assurance. Kaya nga sa verse 5 sinabi, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo. So if we don't have the power to overcome sinful nature, and if we don't have the power to live for God, no Holy Spirit. Kaya nga kung wala po tayong kakayahan para pagtagumpayan yung kasalanan at kung wala po tayong kakayahan para mamuhay sa Diyos, wala po sa atin yung tunay na kaligtasan. Some people have a question. Will I be lifted up when Jesus comes again? Kaya nga may mga ibang nagtatanong, ako ba ay mapupunta sa langit kapag yung Diyos ay dumating na? Maybe will I be left behind? Baka maaari, maiwan ako. Can I really go to heaven even though I commit so many sins? Ako ba ay mapupunta pa rin sa langit kahit ba nakakasala ako ng marami? In my Christian life, I always stumble. Kaya nga sa aking buhay Kristiyano, lagi akong natitisod. I cannot overcome the another gender, same gender, and so many big sins. Hindi ko mapagtagumpayan yung sa kasalanan patungkol sa ibang gender, pati nagkukumit ako ng maraming kasalanan. Am I really saved? Talaga bang naligtas ako? If you have that kind of question, you don't have the much assurance. Kung meron tayong ganitong klase ng tanong sa ating puso, kailangan po natin ng assurance. It means there is no Holy Spirit. Ibig sabihin po nito, wala po sa atin yung banal na Espiritu. It means you are not saved yet. Ibig sabihin po nito, hindi ka pa ligtas. Oh, Pastor, it has been long time. Pastor, I attend the Ultiga Church and I share the always salvation testimony. I know eternal redemption, but it can be just a knowledge. Pastor, alam ko naman yung kaligtasan. Matagal na ako nag-a-abide sa Ortigas Church. Alam ko na yung eternal redemption. Pero, maaari, ito lang ay karunungan. Let's look at the Matthew chapter 7. Tignan po natin sa aklat ng Mateo, chapter 7, Verse 16. verse 16 po. Would you read? Verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. And verse 17 and 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. So, Bible says, when we look at the fruits, we know what tree it is. Sinabi po ng Biblia, kung ating titignan yung bunga, malalaman po natin kung anong klaseng puno. Here is the good tree and bad tree. Nandito po yung mabuting puno at masamang puno. Good tree bears only good fruits. Yung mabuting puno po, nagbubunga lang siya ng mabuting bunga. Bad tree cannot bear the good fruits. Yung masamang puno, hindi po siya magbubunga ng mabuting bunga. So, we are born as a bad tree. Kaya nga tayo po ay pinanganak bilang masamang puno. But when we get salvation, we become the good tree. Kaya nga nung tayo naligtas, naging isa po tayong mabuting puno. That's why we bear the good fruits as a saved person. Kaya nga nagbubunga po tayo ng mabuting bunga bilang tunay na naligtas. But why can I not bear the good fruit in my Christian life? Pero bakit hindi ako nagbubunga ng mabuting bunga sa aking buhay Kristiyano? Maybe many Christians think, I have a lack of word of God, prayer, and fellowship. I need to abide in the church. I need to eat more spiritual food.
Marami pong Kristiyano ang iniisip, kailangan ko ng salita, ng fellowship, kailangan ko mag-abide sa church upang lumago. But also many cases are still bad tree. Pero marami pong sitwasyon, isa pa rin siyang masamang puno. That's why even though he make a resolution, I'm gonna stop the sin. I'm gonna obey in the church. But after some months, depart from the church and commit the serious sin again and cannot overcome the sinful nature again because still bad tree. Kaya nga kahit gumawa siya ng resolusyon sa taon na ito, sinasabi na mag-a-abide na ako sa church, pero kalaunan, nawawala, doon dumadating yung time na nagko-commit din siya ng kasalanan. So this bad tree stayed with the many good trees. Kaya nga yung masamang puno po na ito, nakikisama siya sa mga mabubuting puno. That's why he think he's also good tree because all the trees around him is good trees. Kaya nga iniisip niya, isa siyang mabuting puno sapagkat yung mga katabi niya ay mabuting puno. Also, other good trees said to this tree, "You are already a good tree. I heard your salvation testimony." Kaya nga yung mga mabuting puno na to, sinasabi pa sa kanya, oo, isa ka rin mabuting puno, narinig ko na yung patotoo mo. So he's confused. He think he is a really good tree. Kaya nga, nasa isip niya, siya ay mabuting puno. So he tried to bear the good fruits like other good trees. Kaya nga sinusubukan niya na magbunga ng mabuting bunga, kagaya po ng mga mabuting puno. But it's really hard and actually impossible to bear the good fruits because it's still bad tree. Pero sa totoo po nito, napakahirap po magbunga ng mabuting bunga sapagkat isa siyang masamang puno. So he always compare with other good trees. Why I cannot live like that brother or that sister? Kaya nga ikinukumpara niya yung kanyang sarili sa ibang mga brothers and sister. I don't have that kind of heart like this brother and sister. Bakit wala ko nung ganung puso na kagaya ng mga brothers and sister? Why I don't have a passion? Bakit wala akong pagsisikap? Why I don't love the word of God and fellowship? Bakit hindi ko mahal yung salita ng Diyos at yung fellowship? Because still bad tree. Bakit? Dahil isa pa ring masamang puno. Sometimes through the other good trees, he can attach it the good fruits in the bad tree. Minsan, yung mabuting puno, pag sobrang dikit dun sa masamang puno, nagkakaroon pa rin siya ng mabuting bunga. So he's confused more. Look at my fruits. I already have a good fruits, so I'm good tree. Kaya nga mas lalo siya naguguluhan kasi sinasabi niya, tignan mo, meron ako mga mabuting bunga, kaya mabuting puno din ako. For example, he joined the Bible seminar with other good trees and mission tree and the other ministry, and he think that's the good fruits. Halimbawa, nakibahagi po siya sa mga Bible seminar, sa mga mission, iniisip niya na iyon po ay isang mabuting puno. But it's the other good trees, it doesn't bear. The other people attach it. Kaya nga, kung yung mabuting puno ay hindi po magbubunga, hindi rin po magbubunga yung iba. So, if we are still bad tree, it means we are going to hell. Kaya nga kung isa po tayong masamang puno, mapupunta po tayo sa impyerno. Let's look at the next verse. Chapter 7, Matthew chapter 7, verse 19. Mateo read? chapter 7 verse 19. Would you read? Verse 19 po. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Yes. God will cut down and throw into the fire, lake of fire. Ang Diyos po So ay these bad tree, even though they stayed with the good trees, they will go to hell. kaya nga yung mga masasamang puno po na ito, kung nakikisama sila sa mabuting puno, darating yung oras na puputulin nito at itatapon sa apoy. So verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sinabi po sa versikulo 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So they already attend the church. Kaya nga ito po, umaattend na sila sa church. They already think they believe in God and Jesus. Kaya nga alam na nila na naniniwala na sila sa Diyos at kay Hesukristo. But Jesus clearly says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Pero sinabi po ni Hesukristo na hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. So what's the next part? But he who does the will of my Father in heaven. What's the will of God?
Pero dito po sa kabilang banda, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ito po yung kalooban ng Diyos. Will of God is to realize that we are still bad tree. Yung kalooban po ng Diyos ay paalam sa atin na isa po tayong masamang puno. Otherwise, even though otherwise we cannot truly get salvation. Dahil kung hindi, hindi po tayo tunay na maliligtas. Let's look at the James chapter 2. Santiago po, chapter 2. James chapter 2 verse 19. Chapter 2, verse 19. James chapter 2 verse 19. Would you read? Verse 19 po, sumasampalataya ka na ang Diyos sa iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So Bible says even demon, Satan believe only true God. Sabi sa Biblia, pati ang demonyo naniniwala sa tunay na Diyos. When Jesus died on the cross and said Natupadna, Satan was there. Nung namatay po si Jesucristo sa krus at sinabi niyang natupad na, si Satanas po ay nandoon. So even Satan believed the only true God and eternal redemption and Jesus Christ. Kahit si Satanas po, naniniwala po sa tunay na Diyos, sa walang hanggang katubusan at kay Jesucristo. Many people, especially in our church, many people say, I believe in Jesus and I believe the eternal redemption, but it cannot be guarantee of salvation. Marami po sa ating iglesia na nagsasabi, naniniwala ako sa walang hanggang katubusan, naniniwala ako kay Jesucristo, pero hindi po ito ibig sabihin ng kaligtasan. If their faith is not the faith which is given by God. Kung yung pananampalataya po na yon ay hindi mula sa Diyos. If we really have the true faith which is given by the Holy Spirit, that faith makes us work. Kung meron po tayo ng pananampalataya nang galing po sa banal na spirito, yun po yung makakapagpaunawa sa atin ng salita. So the verse 22, if we have a Holy Spirit and if we have the true faith, what will happen in our life? Sa verse 22 po, kung meron tayong tunay na pananampalataya, ano ba mangyayari sa ating buhay? Verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Makikita mo na ang pananampalataya ay gumagawa ang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. So faith is working together with his works. Kaya nga, yung pananampalataya ay gumagawa kasama ng kanyang gawa. So what does it mean? Ano po ibig sabihin nito? If we have the true faith given by God, 100% surely it make us work for the Lord. Kung meron po tayo nito, meron tayong pananampalataya na may gawa, ito po yung garantisado na 100% na makakagawa po tayo sa Diyos. If we don't like to abide in the church, if we don't like to work for the Lord, so strange. Kung ayaw po natin manatili sa iglesia at ayaw po natin gumawa sa harapan ng Diyos, ito po ay ibang-iba. So if there is no work for the Lord and no fruits, probably there is no Holy Spirit and not true faith. Kaya nga kung wala pong gawa mula sa Diyos at wala pong bunga, maaari wala po itong tunay na pananampalataya at kaligtasan. So the verse 20, Sa verse 20 the po, 17, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Yes. So if it doesn't have a works, that faith, even though you think you believe the eternal redemption and you believe in the God, that faith is dead. Opo, kung walang mga gawa, kahit pa naniniwala tayo sa tunay na Diyos, walang hanggang katubusan, pero kung wala po itong gawa, ito po ay hindi tama. So verse 18, some people say, oh, I have a faith, but he doesn't have a work. He doesn't have any evidence as a Christian. Sa verse 18 po, may mga nagsasabi, meron akong pananampalataya, pero wala siyang mga gawa at wala po siyang ebidensya bilang tunay na Kristiyano. Then God is asking him,
how can you prove your faith is just your own faith or the faith given by God? Kaya nga sasabihin ng Diyos sa kanya, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang magawa. The Bible surely says, if you have the faith given by the Holy Spirit, it make you really working. But if you don't have the work for the Lord, probably that faith is a fake. Sabi sa Biblia, kung meron tayong pananampalataya na may gawa, tayo po ay gagawa sa harapan ng Diyos. Pero kung wala, maaari ito po ay hindi totoo. The verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Yes. So verse 26, so as the body without the spirit. So the spirit, when the spirit leave the body is dead body. Kaya nga kung ang banal na spirito, Verse 26. verse 26, sabi po, sapagkat kung paano ang katawan na walang spirito ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Like this, if there is no work, their faith is dead faith. Kagaya po nito, kung wala po itong gawa, yung katawan po na yun ay patay. So, when we really get salvation with the true faith, by the help of Holy Spirit, Holy Spirit makes us work for the Lord and help us to overcome the sinful nature and help us to bear the good fruits. Kaya nga, kung meron po tayong pananampalataya na ayon sa Diyos, tayo po ay makakapamuhay sa harapan ng Diyos na may tunay na pananampalataya. But if we still stumble in the sin and still we cannot work for the Lord, probably there is no Holy Spirit. Pero kung tayo ay natitisod pa rin sa kasalanan at hindi tayo gumagawa sa harapan ng Diyos, maaari po, wala yung banal na spirito. Let's look at the Philippians chapter 2. Aklat po ng Pilipos, chapter 2. Chapter 2, verse 13. Aklat po ng Pilipos, chapter 2, verse 13. 13. Verse 13 po. Bible says, it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Sabi po dito, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. So if we really get salvation with the true faith, God who works in you, God is staying in us and works. Kaya nga po yung Diyos, kung meron tayong tunay ng pananampalataya, yung Diyos yung gagawa sa atin, sa ating kalooban. And there is the will in order to achieve the God's pleasure. At yung kalooban po ng Diyos, yung siyang magdadala sa atin sa kanyang kaluwalhatian. We have to distinguish our desire, a real desire to live according to in order to achieve in order to please God, or just emotion. Dapat po natin pag-isipan nito kung ano yung ating mithiin o gusto na mamigyan lugod yung Diyos. So, even though we have have a knowledge of the gospel, emotionally, we can have the passion to evangelize and to live for God. Kahit po alam na natin yung ebanghelyo, maaari meron tayong ganitong klaseng emosyon na gusto natin mag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. So, for example, all other brethren in the fellowship share this prayer request. I like to evangelize my family. For coming Grand Bible Seminar, I like to invite my co-worker, my friend. Even though he doesn't have the heart to evangelize, all the brethren really want to evangelize other people. So, emotionally, he is also excited and he shared, okay, I also want to evangelize my friend. So, halimbawa po, merong fellowship yung mga brothers and sister. Bawat isa ang nagpa-prayer request na gusto nilang imbitahan yung mga mahal nila sa buhay, maaari meron din siyang puso na gusto mag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. It's not true will and desire. Hindi po ito yung tunay na kalooban o kagustuhan.
it can be just an emotion Maaari isa lang itong emosyon. if we don't have the Holy Spirit in us. Kung wala po sa atin yung banal na spirito. So we have to check ourselves. Kaya nga kailangan po nating siyasatin yung ating sarili. Am I really saved? Talaga bang ligtas ako? Do I have a really desire to live for God? Or emotionally, I just was excited to live for God. May pagnanais ba talaga akong mag-evangelize at mamuhay para sa Diyos? O meron lang akong siyang emosyon na gawin yung mga bagay na ito? Or because of the other saved family or friends, am I attending the church and try to join the fellowship and work of God? O dahil ba may mga ligtas sa aking pamilya o sa aking mga kaibigan, kaya ba ako nananatili sa church? Let's look at the first John. Tignan po natin sa 1 John. 1 John chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9 po. 1 John chapter 1 verse 9. Would you read? Babasahin ko po. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So we cannot say, even though I get salvation, I still have a sinful nature, so I cannot overcome. It's just I'm weak. No, don't misunderstand it. Hindi po natin pwedeng sabihin na, oo, naligtas na ako, pero dahil meron akong likas na pagkamakasalanan, kaya ako'y mahina, kaya hindi ko magawa. Of course, we can commit a sin even though we get salvation. Opo, magkakasala po tayo kahit po tayo ay maligtas. But Bible clearly says, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin, and the next part, to cleanse us from all unrighteousness. Cleanse us from all our unrighteousness. So, eventually, we become clean. Kaya nga, malinaw po sinasabi sa atin sa Biblia, kung pinahayag natin yung ating mga kasalanan, tayo ay lilinisin ng Diyos sa ating lahat ng kalikuan. But still, if somebody cannot stop the sin, and the heart is getting dirtier and dirtier, and the Christian life is always doesn't grow up, dead faith, bad tree, no Holy Spirit. Pero kung meron sa atin na nagkakasala pa din, dumudumi pa din, malinaw, isa siyang masamang puno. But I think I'm already saved. I'm secure. And only 2% not sure. So sometimes we share the prayer request. Please pray for the assurance of salvation. I really don't like it. Pero minsan iniisip natin, sigurado naman ako, pero 2% lang yung hindi. Pero makikita natin, humihingi siya ng tulong sa panalangin ng assurance ng kaligtasan. So think about this. Pag-isipan niyo po ito. He's almost saved and only 1% is not saved. Then can he go to heaven? Pag-isipan niyo po ito, 99% siyang ligtas, pero 1% na hindi. Mapupunta ba siya sa langit? No. Then, can we say he need to get salvation or he need to get the assurance of salvation? Pag-isipan niyo po, pwede ba natin sabihin na kailangan niya maligtas o kailangan niya masigurado yung kaligtasan? He need to get salvation, Kailangan- not assurance. Kailangan niya po maligtas, hindi ma-assure yung kaligtasan. I'm already get salvation, but I need the assurance. No, you are not saved. Hindi po yung kailangan ko ma-assure yung kaligtasan, ibig sabihin po na dapat siyang maligtas. There is no assurance of salvation. I'm saved, but I'm little bit confused, so I need the assurance. No. Wala pong assurance ng kaligtasan. Kailangan po ay maligtas. Saved people and unsaved people. These people going to heaven, these people going to hell. May ligtas na mga tao, may mga hindi ligtas na tao. Yung ligtas mapupunta sa langit at yung hindi mga ligtas mapupunta sa impyerno. I'm 99% good tree, but only 1% bad tree. There is no that kind of case.
Isa akong 99% na mabuting puno at 1% na masamang puno. Wala pong ganong klasing puno. So that's why Apostle Paul sent the second Corinthians to Corinthian church, not the unsaved people. He sent this letter to Corinthian church. You have to examine yourselves and you have to test yourselves. Kaya nga ibinigay po ni Apostol Pablo yung aklat po ng ikalawang Korinto sa Corinthian Church para pagsiyasatin nila yung kanilang pananampalataya. Let's look at the Mark chapter 1, verse 15. Marcos po, chapter 1. So this verse is very important. Kaya mahalaga po itong talatang to. Mark chapter 1, verse 15. Marcos chapter 1 verse 15 Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yes. So if we miss any part, it's not true salvation. Kung atin pong makakalimutan yung mga part na to, hindi po ito yung tunay na kaligtasan. John chapter 17 verse 3 says, in order to get the eternal life, we have to know, we have to believe, isang Diyos na tunay and Jesus Christ. Sabi po sa aklat ng 1, Kapitulo 17, versikulo 3, na kailangan mo natin maunawaan at makilala yung tunay na Diyos And Jesus Christ. at yung Panginoong Hesukristo. And Mark chapter 1 verse 15 says, repent At sinabi po sa and Marcos, believe the gospel. sinabi po sa Marcos, magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. So I think if our brethren attend the church in our church for a long time, they don't have any doubt about only true church and about gospel, eternal redemption. Maaari, kung meron pa tayong mga kapatid na matagal nang hindi dumadalo sa church, alam po nila yung tunay na Diyos at yung Ebanghelyo. But the problem is, some cases didn't repent and just know the gospel. So it's just knowledge. Pero maaari po, hindi po sila nagsisi at alam lang nila yung Ebanghelyo. So what's the repentance? Ano po ba yung pagsisisi? We realize we are sinner and we have to really believe we are going to hell. Naunawaan po natin na tayo'y makasalanan at kailangan po nating maunawaan na tayo mapupunta sa impyerno. The natural response about true repentance is we really desire to get salvation more than anything else in this world. At dapat po natin maging tugon pag nalaman natin ito, ay kailangan nating maligtas. 나인tindihan po? I want to get salvation, but I cannot give up my mobile game. Gusto kong maligtas pero hindi ko magawang itigil yung paglalaro ng mobile games. That's why people cannot repent. Kaya nga, yung mga tao hindi po makapagsisi. Let's look at the John chapter 5. Sa John chapter 5 po, John chapter 5, sa John chapter 5 po, verse 35. verse 35, Would you read? babasahin ko po. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at ninanais niyong kayo'y magalak, sumandali sa kanyang liwanag. Yes. In the Bible, there are all the answers about eternal redemption, eternal salvation, eternal life. Sa Biblia po, nandito po lahat ng kasagutan patungkol sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. But even though the people know the eternal redemption, why they are not saved yet? Pero kahit po yung mga tao, alam nila yung eternal redemption, pero hindi pa rin sila ligtas. Because they never truly repent. Bakit po? Sapagkat hindi sila tunay na nagsisi. Verse 40, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yes. They are not willing to come to me. They don't truly want, desire
to get salvation more than anything else in this world. Wala silang tunay na pagnanais upang maligtas. So think about this. If we really believe we are going to hell, playing game is important. Pag-isipan niyo po ito. Kung malalaman natin na mapupunta tayo sa impyerno, yung paglalaro po ba ng video games ay mahalaga pa? Committing sexual sin is important. Making boyfriend and girlfriend is important. Yung pagkakaroon ng pagkakasala sa ibang gender, mahalaga po ba ito? It's not important. Everything is not important if we really believe we are going to hell. Lahat po ito ay walang kabuluhan kung ating pagsasampalatayaan na tayo mapupunta sa impyerno. But many people don't desire to get salvation that much because they think they are already saved, or they think it's not true. Maraming tao po na hindi naniniwala dito. Bakit? Iniisip nila na sila iligtas o hindi sila naniniwala. Or even though they don't give up anything, they might think they can get salvation. No, that's not salvation. If they don't truly repent. Iniisip nila na kahit hindi sila magsisi, maliligtas sila. Mali po, hindi po yun yung tunay na kaligtasan. If we didn't truly repent, it means if we didn't want to get salvation more than, even though we give up everything in this world, God doesn't help us to truly believe the gospel. It's not true faith. Kahit pa ibinigay na natin lahat ng bagay sa sanlibutan na ito, pero kung hindi tayo magsisisi, maaari ang gawin ng Diyos, hindi tayo maniwala sa Ebanghelyo. Let's look at Acts chapter 5. Tignan po natin sa mga gawa, chapter 5. Acts chapter 5 po. Acts chapter 5. Acts chapter 5, verse 20. Acts chapter 5, verse 29. Mga gawa, chapter 5, verse 29. Would you read? Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Peter was afraid of man, Si Pedro po, takot po siya sa mga tao. so he denied Jesus 3 times. Kaya nga po ikanyang ipinagkanula yung Diyos ng 3 beses. He didn't have the power to overcome his fear. Wala po siyang kakayahan para pagtagumpayan yung kanyang takot. But when he truly repent and get salvation, and when he have the true faith, he can obey no matter what happens. Pero nung siya po ay tunay na nagsisi at tunay na naligtas, nagkaroon po siya ng pagsunod sa Diyos. Then verse 31, Sa verse 31 po, would you read? Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataon magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. If there is no true repentance, there is no true forgiveness of sins. Kung walang tunay na pagsisisi, wala pong tunay na kapatawaran ng kasalanan. Then what's the true repentance? So ngayon, ano po yung tunay na pagsisisi? Bible says, Prince and Savior. Sabi ng Biblia, Prince and Savior. prinsipe ng kaligtasan. The 31. Verse 31. Pinuno ng tagapagligtas. Oh, Prince and Savior. What's the meaning? Literal meaning in Tagalog. Leader and Savior. In English and other version, it's called the King and Savior, Prince and Savior. Sa wikang English po, yung sinasabi dito, hari ng tagapagligtas at prinsipe ng tagapagligtas. So there are many Bible verses. God wants to be our King, not only the Savior, but also King. Marami pong talata sa Biblia na nagsasabi, nais po ng Diyos na siya ay maging hari at tagapagligtas. He wants to be our Lord. Gusto niya po na siya yung ating maging Diyos. So what's the true repentance? Kaya nga ano po yung tunay na pagsisisi? We are ready to give up our everything
and we are ready to serve our Lord, then it's the true repentance. Lord, no matter what happened, I'm ready to obey you. I'm ready to serve you. Please save me only. That's the true repentance. Yung ibig sabihin po ng tunay na pagsisisi, ito po yung handa tayong sumunod sa Diyos at gusto natin sa ating puso na sabihin, Panginoon, gusto ko pong magnilbihan at sumunod sa iyo. Then we can truly believe the gospel with the help of Holy Spirit. Nang sa ganon, magkakaroon tayo ng puso na manampalataya at maniwala sa tulong ng banal na Espiritu. So, are you serving Jesus Christ as a servant? Kayo po, pinagsisilbihan niyo ba ang Panginoon Jesucristo bilang isang lingkod? And Jesus Christ is the most precious in your life? At si Jesucristo rin po ba yung pinakamahalaga sa inyong buhay? Do you love Jesus more than any other people and any other things? Or you still love so many things in this world? Mahal niyo ba si Jesus ng higit sa lahat ng mga tao at sa bagay sa mundo na ito? O mas mahal niyo pa rin yung sanlibutan? If you still have so many things that you love in this world, you don't truly repent at all. Kung marami po tayong bagay na minamahal sa sanlibutan nito, wala po tayong tunay na pagsisisi. This is very important. Napakahalaga po nito. Let's look at the 2 Corinthians. Tignan po natin muli The 1 Corinthians. sa unang Korinto po, 1 Corinthians chapter 16, 1 Corinthians chapter 16, verse 22. verse 22. The 1 Corinthians chapter 16, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man na hindi umibig sa Panginoon, ay sumpain siya, Maranatha. Here is one lady Meron pong isang babae and one man at loves her, so he wants to get married. may isang babae at isang lalaki. Sinabi ng lalaki, gusto niyang pakasalan yung babae. But she doesn't want to stop the relationship with other guys. Pero ayaw niyang itigil yung kanyang relasyon sa ibang lalaki. Then can he get married? Can she get married? Ngayon po, pwede pa silang ikasal? No. Hindi po. If she wants to get married, she has to stop other relationship. Kung gusto niyang maikasal sa lalaking ito, kailangan niyang itigil yung kanyang relasyon sa isa pang lalaki. If we still don't give up so many things in this world, it means we never repent yet. Kung hindi po natin isusuko yung mga bagay na nasa sanlibutan ito, ibig sabihin, hindi pa tayo tunay na nagsisisi. That's why Jesus Christ is not my Lord and King yet. Kaya nga, yung Diyos para sa atin, hindi pa siya isang hari at tagapagligtas. I'm not servant of God yet. Hindi pa ako lingkod ng Diyos. That's why always stumble, always tempted, and always follow other things, not the Lord. Kaya nga palagi tayo natitisod at sumusunod sa mga makamundong bagay. Colossians chapter 1 says, if we really get salvation, we spread the root and grow up, must grow up. Sinabi If po we sa, have a life. sinabi po sa Colossians chapter 1, kung talaga tayo naligtas, meron tayong bunga at lalago sa ating buhay, pananampalataya. But 5 years ago, 10 years ago, and now, there is no growing up, no good fruit, but still we think we are good tree and I'm already saved. It's really, really dangerous. Pero kahit 5 taon na, 10 taon na yung nakalipas, iniisip natin, minsan hindi pa rin tayo lumalago, ibig sabihin po na nun, hindi po tayo tunay na ligtas. Still, we are tempted with other sins, and we are always stumble, and really difficult to try to abide in the church. And Jesus Christ is not our King. It means you never desire to get salvation more than anything else. You never decide to give up everything in order to get salvation. Paulit-ulit na natitisod sa kasalanan, ayaw isipin na maging Diyos yung Panginoon,
Ibig sabihin, hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay na pagkaunawa o puso na alamin yung kaligtasan. Let's look at John chapter 5. Let's go back to John chapter 5. Tignan po natin sa John chapter 5, Verse 40, you are not willing to come to me, then you may have life. So, because he doesn't give up his things. I still want to enjoy this playing game and the smoking, drinking, and I want to success. And he holds so many things. And at the same time, he also wants to get salvation. So without repentance, he just understands the gospel and he can repeat the eternal redemption, but it's not safe. palagi siya naglalaro, nagiinom, at kung ano man makamundong gawain, pero gusto niya rin maligtas. Pag ganito po, ibig sabihin nito, wala siyang tunay na pagkananais na maligtas. Verse 44, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano kayo mananampalataya, gayon tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa, at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatian mula sa tanging Diyos. Yes. So 44 says, these people wants to receive the honor from one another, honor or pleasure of the world, rather than the blessing of God. Yung mga tao po dito sa verse 44, ito po yung gusto nila, kaluwalhatian mula sa isa't isa, sa halip na mula sa Diyos. I want the money. Gusto ko ng I pera. want to get salvation, but still I want the money and I want these friends and the many things in this world. It's not true repentance. Gusto kong maligtas, pero gusto ko ng pera, gusto ko ng mga ganitong bagay, hindi po yun yung tunay na pagnanais maligtas. If somebody really fall into the sea and he cannot swim and if he really think he's dying, then money and fame and the worldly things are not important at all. Kung may isang taong nalulunod sa dagat, maiisip niya pa rin kaya yung mga pera, kung ano man yung mga bagay na ito, o iisipin niyang maligtas. Lord, I'm ready to give up everything. I really want to get salvation. Without that true repentance, if we were not give up, not ready to give up everything, and if we didn't desire to truly get salvation, we still battery. Kung hindi po natin isusuko yung lahat ng mga bagay ng nasa atin sa sanlibutan ito, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. So let's look at the 1 John chapter 4. Tignan po natin sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 18. Sa verse 18 po, There is no fear in love, walang takot sa pag-ibig, and perfect love casts out fear. yung sakdal na pag-ibig ang nagpapalayas ng takot. So if we really have the true love, we don't have any fear or doubt. But if we have a little fear and doubt, it means we don't receive the love of God yet. Kung meron tayong tunay na pag-ibig, magkakaroon tayo ng wala ng takot sa ibang bagay. Pero kung meron tayong takot, hindi pa ito yung tunay na pag-ibig. Let's look at the last verse, John chapter 9. Tignan po natin sa huling talata, John chapter 9. John chapter 9 verse 41. Sa verse 41 po. John chapter 9 verse 41. John chapter 9 verse 41. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayon sinasabi ninyo, kami nakakakila, nakanatili ang inyong kasalanan. There was a blinder, Meron po dito mga bulag. and Jesus opened his eyes. At binuksan po ni Jesus yung kanyang mata. He opened the eyes because he was blind. Kanya pong binuksan yung kanyang mata sapagkat siya po ay bulag. The people
who think they are already open their eyes, they cannot open the eyes by Jesus. Pero may mga tao po na ang nasa isip nila ay bukas na yung kanilang mga mata, hindi po ito mangyayari. So it means if we think we are already saved and I truly repent and I truly believe my faith is a true faith given by the Holy Spirit, but if we still think we are saved, we cannot get salvation. Pero kung iniisip po natin na ganito, ay hindi, nabuksan na yung aking mata, naligtas na ako, alam ko ganito, ganyan, may sariling pangangatwiran, mali po, isa pa rin tayong masamang puno. So I'd like to ask you, Kaya nga gusto ko po kayong tanungin, are you really sure of salvation? kayo ba'y tunay na nakaunawa at naligtas na? Are you really saved? Ligtas na po ba kayo? Or you miss something? O meron po kayong nakaligtaang parte? That's why your Christian life doesn't have a power. Kaya nga yung mga buhay Kristiyano nyo ay walang kapangyarihan. Then, please, listen to the Bible seminar again. Pakiusap, makinig po uli kayo ng Bible seminar. Or come to me for counseling. O kaya naman, lumapit po kayo kay pastor para sa counseling. Because I'm here, not only share the sermon for our Christian life. My mission is saving people. Dahil hindi po ako narito lang para magbahagi ng sermon. Ang pinaka-mission ko po ay mas garantisado yung kaligtasan ng mga tao. So especially those who in many cases are just a knowledge because there is no true repentance. Marami po kasing kaso na kaunawaan lang yung kaligtasan dahil hindi po tunay na nagsisi. So I want you to check and test yourselves. Kaya nga gusto ko pong siyasatin nyo ang inyong sarili at subukan. Okay lang po?